viral itong road rage na nangyari nung nakaraang Miyerkules which is ito yung kinasangkutan na ni Sir Willie Gonzales at itong biker na hindi pa nakikilala. Ngayon eto na may statement na lumabas na walang pulong si Sir Willie dun sa ginawa niya. Pakinggan natin tong explanation ni Attorney Arnold. Let's go. Kawawa sa isang biker sa Quezon City at kung anong sinasabi nito tungkol sa ating bansa. Pag-usapan natin. Watch until the end. May makulay na pa si Kuya Driver na may baril. Basics muna tayo. August 8, 2023 around 6 p.m. Ito ang kwento ng mga report. Nagbabike isang siklista sa bike lane nang may isang sasakyan na dumaan doon. Dahil nagigipit na siya sa daan, tinapik daw ng biker yung sasakyan. Sa kanya kasi yung right of way. Pero instead na umalis yung sasakyan, nanatili ito doon. At pagkatapos nito, huminto yung sasakyan. Lumabas ang driver, isang dating pulis na si Willie Gonzales. Inupakan niya ang biker, naglabas ng baril at kinasa. Nakita nyo na siguro yung mga video at mga picture. Usually sa eksenang ito nagtatapos. According to Attorney Raymond Fortun, isang abogadong sinusubukang tulungan yung biker, ito ang nangyari pagkatapos. So ayun na lahat naman tayo is nakapanood ng viral video na yun which is talagang napaka mali ng ginawa ng driver itong si Sir Willie Gonzales. Kaya na ito pakinggan natin itong paliwanag ni Sir para mas lalong malinaw mas maintindihan natin kung ano talaga yung mga pangyayari yung mga pagkakadugtong. Kinaladkad sa police station ang siklista. Doon, sinabing siya pa raw ang may kasalanan. Sa pilitan daw siyang pinapirma ng agreement na siya daw ang may kasalanan at pinagbayad pa ng 500 pesos. Grabe naman. Hindi na sana ito malalaman ng buong bansa. Pero August 27, nag-viral yung So video. ayun na pala August 8 pala siya nagsimula tapos August 27 lang viral. Grabe naman Talagang iba talagang nagagawa ng social media ng kanilang engkwentro. Todo batikos ang mga tao kay Willie Gonzales. Sa kalaunan, nawala yung original video. Tinreten daw yung nag-post. Grabe naman. Pero as we all know, once may video na sa internet, hindi na ito mawawala. Sa lakas ng galit ng mga tao, kinailangang umaksyon ng QCPD. August 27 mismo, nag-press conference sila. Ang announcement, walang criminal case na ifa-file kay Gonzales. Ibig sabihin, walang kulong. Kinonfiscate na lang nila yung baril ni Gonzales at nirevoke yung kanyang permit to carry. At dito sa press conference na to, binigyan pa ng pulis si Gonzales ng plataforma. Sabi ni Gonzales, huwag daw siyang awayin. Justice system talaga sa Pinas napakabulok. Hindi ka talaga mapapahanga ng sistema sa Pilipinas Napakawalang kwenta hindi naman sa panghuhusga pero ganun talaga yung nakikita natin Once na nagkaroon ka ng kapangyarihan is mas may kwenta ka sa Pilipinas. Pag mahirap ka, wala kang kapangyarihan, wala kang kilala, alam mo nang mangyayari sa'yo. May kalalagyan ka. Nag-investiga rin ng LTO. Nakita nilang yung kotseng minamaneho pala ni Gonzales sa video, hindi naman pala sa kanya. Pwede daw Ang galing. yung mismo may-ari ng kotse. Si Gonzales naman, pwedeng kasuhan ng reckless driving. Pero at most, ang parusa ay multa. Pwede rin i-revoke yung kanyang license. Pero wala pa rin kulong. At the end of the day, malaya pa rin si Willie Gonzales. Napakalupit naman talagang ang sistema sa Pilipinas ay para lang sa mayaman. Totoo nga yung sabi ni Bambo na talagang yung batas is para lang sa mayayaman nakakaawang sistema. Si Kuya Biker naman, pagod, takot, at vulnerable pa rin. Ang daming problema sa Pilipinas na tinuturo ng kasong ito. Isa-isahin natin at pag-usapan natin ng mga posibleng solusyon. Ang areglo sa Pilipinas sa taksirang justice system. Alam niyo ba na ang pag-aareglo ay legal? Sa Presidential Decree 1508, encouraged pa ito para madaling ma-resolve ang mga kaso at para hindi raw makongest ang mga korte. So, eto yung mga bagay na inaareglo, yung mga kaso na inaareglo, yung mga hindi naman masyadong malala, pwede nating ipa-areglo yan. Pero once na ganito na halos threat ka na trauma ka na, talagang malabo yung areglo sa ganitong mga pangyayari. Problema ang daling abusuhin ito. Lalo na sa bansa natin na talamak ang inequality. Inaabuso ito ng mayayaman at makapangyarihan para makaiwas sa mga kaso. Babayaran lang nila, pera lang. Wala na. Marami sa mga biktima, mga hindi kayamanan at mahirap.
Marami sa kanila napipilitang mag-areglo na lang. At maraming ang hindi na nagpapa-areglo eh. Talagang hindi sila nagpapa Tinatakot ng kaso. kasi. Alam nyo, we can't take it against them. Sira ang Philippine justice system. Ilan lang ito Reality sa mga yan. bagay na kailangan nilang isipin. Lawyers fees at lahat ng gastos para sa labang ito. Hindi pagpunta sa trabaho para makapunta sa mga hearing. Emotional baggage ng kaso at banta sa kanilang buhay. At ilan lamang ito Kung ito ang kaharap mo at hindi ka mayaman at makapangyarihan, talagang aayaw ka. Lalo na kung mayaman at makapangyarihan ang Tama. kalaban mo. Kaya ang nangyayari, ang mayayaman at makapangyarihan, nakakapag-areglo, nakakaiwas sa kaso, at nauulit yung kanilang mga maling ginawa. Marami sa kanila nakakaposisyon at nai-elect pa. Ang kawawang mga biker. Karamihan sa mga kalsada ng ating bansa, walang karapatan ng mga Ang biker. lupit no, napakinggan nyo yun yung sinabi niya na yung iba nga daw na i-elect Talagang napakalupit ng justice system sa Pilipinas. Alam nyo, nakakalungkot ito kasi parami ng parami ang mga biker ng Pilipinas. Marami sa kanila sumuko na sa ating transportation system. At syempre, maraming hindi nakakabili ng kotse. Pero sa bansa natin, bago ka magkaroon ng karapatan sa kalsada, kailangan may kotse ka. Palaging walang bike lane. Kung may pedestrian lane nga, nagpapasalamat na tayo eh. At sa rare cases na may bike lane, walang barriers para protektahan Tama, sila. napakadelikado Ang pa rin. resulta, ang daming naaaksidente at ang daming namamatay. Nagkakaroon nga Kaya- ng bike lane, pero wala naman siyang mga grills, mga harang. Talagang prone pa rin ng accident, Hindi pa rin talaga maiwasang may madisgrasya or may sumingit na mga motor, mga kotse, di ba? Naman kung nalalaman natin ng isang tao yung nagbabike, anong una nating tanong? Hindi ba delikado yan? Unfortunately, oo, delikado. Literally, merong Facebook page ang mga siklista at ang pangalan, Stop Killing Us. Sa ibang bansa, nire-respeto ang mga pedestrian at mga biker. Sa ating bansa, ang tingin sa kanila, sagabal sa kalsada. Ang Tama. kultura ng pang-aabuso ng mga pulis. Napag-usapan na natin ito. At alam kong hindi ito ang huling beses na pag-uusapan natin ito. So, ito na, pagdating dito sa mga police abuse, talamak na talamak to. Kahit saang lugar, saan ka magpunta, napapakinggan mo to palagi. Pero interesting sa case na ito ay pinapakita yung extent ng problema. Itong si Willie Gonzalez, dismissed policeman. Sa report ng Tribune, dinismiss siya noong 2000. Nagpalaya siya ng 2 Chinese na dinetain Sabi dahil niya, sa droga. retired siya, di ba? Sabi sa report ng Tribune, tumanggap siya at ng kanyang station commander ng 650,000 pesos. Imagine nyo, dismissed na siya pero ganito pa rin siya umasta. Nakatext ko si Mayor Joy Belmonte tungkol dito. Sabi niya itong si Gonzalez ay isang menace to society. Anong pwedeng mangyari at anong dapat mangyari? Maraming pwedeng gawin. Sa daming kailangang gawin, parang imposible. Una, syempre kailangang empowered ang mga Yes. biktima. Dapat na poprotektahan sila. Dapat hindi kaya silang takutin. Pangalawa, kailangang mawala yung kultura ng abuso ng pulis. So, etong sinasabi niyang mawala yung mga dating pulis, sinabi na rin to ni President Duterte, yun na nga, papalabasin na, tatanggalin yung mga PNP at papalitan ng AFP, yung mga magigiting nating mga sundalo, At itong mga pulis, I think is gagawin nila yung roles ng mga sundalo. Pangatlo, kailangang magbago yung transportation system natin. Hindi ito magagawa overnight. Pero pwede na nating unti-untiin. Ang pinaka may kapangyarihan para baguhin ang mga ito, mga politiko natin. Pero may political will Wala. kaya sila? Kung hindi man lahat, halos lahat sa kanila ay car rider. Marami sa kanila, mga former police at military. At marami sa kanila, nakakabenepisyo sa mga sirang sistemang ito. Anong pwede natin gawin? Huwag tayong tumigil mag-ingay. Iparamdam natin sa ating mga opisyal na dapat wakasan na ito. Kailangan nilang gumawa ng mga polisiya at mga batas para hindi na maulit ang isa pang Willie Gonzalez. Ano sa tingin nyo? Napaka-reality. Mga biker at may kilalang biker, anong kwento nyo? Anong dapat malaman at baguhin ng gobyerno? Sa dami ng problema, saan dapat sila magsimula? Sa mga gusto mag-suggest ng topic, mag-comment din lang kayo. So ayun na, talagang napaka-reality check ng mga pinagsasabi niya, which is napaka-totoo naman, bulok yung sistema, walang magandang sistema sa Pilipinas pagdating sa mga ganitong mga pangyayari, Kung sino yung may pera, sinong makapangyarihan, sinong mayaman, siya yung nakaka-benefits. Totoo nga talagang sinabi ni Bambo sa kanta niyang Tatsulok, na para lang sa mayaman, ang batas talaga sa Pilipinas para lang sa mayaman, Nakakalungkot mang isipin pero ayun ang totoo. But I think meron ng mga voluntary na tutulong dito sa siklista na to, dito sa biker na to, para sampahan ng kaso si Sir Willie Gonzalez
which is ang number 1 ditong tumutulong is si Mayor Joy Belmonte, itong mayor ng Quezon City. And I think marami pang lalabas ng mga tao na magboboluntaryong tutulong dito sa biker para matapos na yung issue itong road rage at mabigyan na ng mabigat na kaso itong si Sir Willie Gonzales, which is nalaman pa nga natin na hindi naman pala siya retired police at isa siyang dismissed police noong 2000 which is nagpatakas pa siya ng 2 Chinese. Nakaka-disappoint talagang kababayan pa natin yung gumawa ng ganong mga bagay. And yun lang guys, kung meron kayong mga hinanaing at gustong sabihin, mag-comment lang kayo at free yung comment section natin. Huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe para lagi kang updated pag meron tayong upload na bagong mga video. Ayun lang, salamat.